Kwento, State of Calamity sa San Remigio, Cebu. Sa bayan ng San Remigio, Cebu, karaniwang tanawin tuwing umaga ang mga mangingisdang lumalarga sa dagat at mga bata namang papasok sa eskwela. Ngunit nitong mga nakaraang araw napalitan ang mga ngiti ng pangamba. Matinding lindol ang yumanig sa lalawigan, nagdulot ng pinsala sa mga bahay, gusali at kalsada. Dahil dito, idinideklara ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa buong San Remigio. Ayon kay Mayor, pangalan ng alkalde, kung walang nakasaad, gamitin nating Mayor Villamor. Ang hakbang na ito ay ginawa upang mapabilis ang paglabas ng pondo para sa relief operations at rehabilitasyon. Sa mga unang oras matapos ang lindol, kapansin-pansin ang takot ng mga residente. May mga pamilyang pansamantalang tumuloy sa mga paaralan at covered court na ginawang evacuation center. Ang ilan ay natulog sa labas ng kanilang bahay, nangangamba sa mga posibleng aftershocks. Habang umaga pa lamang, naroon na ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO. Nag-iikot upang magsagawa ng rapid damage assessment. May mga bahay na gumuho, may mga bitak ang mga dingding ng simbahan at munisipyo, at ilan sa mga pangunahing kalsada ay hindi madaanan dahil sa landslide. Kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity, nagsimula nang dumating ang mga relief goods mula sa probinsya at sa DSWD. Truck-truck ng bigas, canned goods at tubig ang isinasaayos sa plaza, habang ang mga volunteer ay nagre-repack ng mga ayuda. Maging ang ilang NGO at pribadong grupo mula sa Cebu City ay nagpaabot na rin ng tulong. Ayon sa ulat ng DSWD Region 7, mahigit 100 pamilya ang apektado sa San Remigio lamang. Marami sa kanila ang nangangailangan ng pagkain, malinis na tubig at gamot. May ilan ding bata ang dinala sa health centers dahil sa stress at kakulangan sa tulog. Sa gitna ng kaguluhan, kapansin-pansin din ang bayanihan ng mga mamamayan. Ang mga hindi gaanong naapektuhan ay tumulong sa paglilinis ng kalsada at sa pagbubuhat ng mga relief goods. Ang mga kabataan naman ay nag-volunteer upang tulungan ang mga senior citizen at mga bata sa evacuation area. Habang nagpapatuloy ang mga aftershock, nagpaalala ang mga opisyal ng San Remigio na manatiling alerto at huwag munang bumalik sa mga gusaling may bitak o may halatang pinsala. Naglabas din ng paalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, na maging handa sa posibleng mga susunod na pagyanig. Samantala, tiniyak ng provincial government ng Cebu na may sapat na pondo at supply upang tulungan hindi lang ang San Remigio, kundi pati ang mga karatig bayan na naapektuhan rin. Inihahanda na rin ang mga plano para sa rehabilitasyon ng mga kalsada at pampublikong gusali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang mga taga San Remigio. Sa bawat dasal na kanilang binibigkas sa gabi, nakikita ang pag-asa. Pag-asa na muli nilang maitatayo ang kanilang bayan at babalik ang sigla ng kanilang pamayanan. At habang bumubukas ang bagong araw sa Cebu, isa lang ang malinaw. Sa harap ng trahedya, mas tumitibay ang diwa ng pagkakaisa at malasakit ng bawat Pilipino.